Aba, siyempre po. Tama! Ngayong araw, ating pakinggan ang kwentong pinamagatang ang tatlong biik. Noong unang panahon, may isang nanay na baboy na nagtirahan kasama ang kanyang tatlong anak. Mahal kong mga anak, dahil malalaki na kayo, kailangan niyong tahakin ang sarili niyong landas. Hindi ko na kayo kayang itaguyod pa. Isa-isa silang binigyan ng pera para makapaglakbay ng malayo at magtayo ng sarili nilang bahay. Sabay-sabay silang umalis sa bahay ng kanilang ina. Nagpalipas sila ng gabi sa ilalim ng isang malaking punong kahoy at pinag-usapan ang kanilang sariling plano. Kinabukasan, minarkahan na nila ang pagtatayuan nila ng bahay. Makakapit ako kung ang bahay ko ay gawa sa dayangin. Madali ko itong matatapos, ang sabi ng unang biik. Malamang mas presko at matibay ang bahay kong gawa sa katpat. Makakabili din ako ng higaang kutsyon mula sa natitira kong pera. Kaya bumili nga ng kahoy na patpat ang pangalawang biik. Matalino naman ang naging diskarte ng pangatlong biik. Nagpasya siyang magtayo ng bahay na nagawa sa bato para tiyakin ito ang pinakamatibay sa lahat. Pagkalipas ng ilang araw, masaya natapos ang mga bahay ng mga biik. Isang gabi, isang lobo ang nagtangkang kainin ang tatlong biik. Nagsimula siyang tumatok sa unang bahay na yari sa dayami. Munting biik, ako ang iyong papasukin. Hindi maaari, kahit ano pa ang iyong sabihin, hindi kita papapasukin. Sa isang iglap, bumuhos ang malakas na hangin at biglang nasira ang unang bahay ay ang bahay ng unang biik. Dali-dali siyang tumakbo papunta sa bahay ng kanyang kapatid. Pagkasara ng pinto, pariin namang tumatok ang lobo. Munting biik, ako ang iyong papasukin. Ang sabi ng lobo. Hindi pinapasok ng dalawang biik ang lobo, kaya hinipa ng lobo ang bahay na yari sa patpat. Nasira ito at dali-daling lumikas ang dalawang biik papunta sa bahay ng kanilang kapatid. Mahal naming kapatid, kami ay iyong papasukin. Kakainin kami ng mabangis na lobo. Munting biik, pakibuksan ang pinto. Hindi sunod ng mga biik ang pagmamakaawa ng lobo. Nagalit ito at biglang hinipan muli ang bahay na gawa sa bato. Paulit-ulit na itong hinipan. Sa huli, hindi natagumpay na sirain ng lobo ang bahay na gawa sa bato. At kailanman, hindi na